Alam niyo ba na ang pinakamalaking hadlang sa iyong pag-asenso ay hindi ang kakulangan sa pera o swerte, kundi ang iyong sariling nararamdaman na madalas mong sinusunod kaysa sa iyong mga plano? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga mahahalagang aral kung paano mo didisiplinahin ang iyong isipan para mas maging matatag ang iyong paninindigan sa buhay. Siguraduhin mong tapusin ang panonood hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng iyong natutunan ngayon. Ito na ang simula ng iyong pagiging bida sa sarili mong kwento, mga ka-daily. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang pagkakaiba ng gusto ko sa kailangan ko. Mga ka-daily, aminin natin na madalas tayong matalo ng ating sariling nararamdaman pagdating sa paggawa ng desisyon sa buhay. Kapag sinabi nating gusto ko ng bagong cellphone o gusto ko munang mag-relax at manood ng videos kahit marami pang trabaho, madalas ay emosyon lang ang nagpapatakbo sa atin. Ang gusto ko ay laging nakabase sa kung ano ang masarap sa pakiramdam sa mismong sandaling ito, habang ang kailangan ko ay nakatuon sa kung ano ang makakabuti sa atin sa hinaharap. Kailangan nating matutunan na ang disiplina ay nagsisimula sa pagpili sa kung ano ang mahalaga kaysa sa kung ano ang komportable. Kung palagi nating susundin ang bugso ng ating damdamin, para tayong sasakyang walang preno na basta na lang sumusunod sa agos ng kalsada hanggang sa maligaw na tayo. Napakahalaga na bago tayo kumilos, itanong muna natin sa ating sarili kung ang gagawin ba natin ay makakatulong para maabot ang ating mga pangarap o pampalipas oras lang ito na mauuwi sa panghihinayang pagdating ng panahon. Ang pagiging matagumpay ay hindi tungkol sa swerte, kundi sa paulit-ulit na pagpili sa kailangan kaysa sa gusto. Sa modernong panahon natin ngayon, napakadali nating mahulog sa tinatawag na instant gratification trap kung saan gusto natin ay makuha agad ang resulta ng hindi dumadaan sa hirap. Bilang mga ka-daily na nagnanais ng pagbabago, dapat nating maintindihan na ang ating utak ay natural na naghahanap ng dopamine hit o yung panandaliang saya. Ito yung dahilan kung bakit mas pipiliin nating mag-scroll sa social media ng ilang oras kaysa tapusin ang ating budget plan o pag-aralan ang bagong skills na kailangan natin sa trabaho. Ang emotion ay laging naghahanap ng pinakamadaling paraan at ayaw nito ng discomfort o yung pakiramdam na nahihirapan tayo. Pero ang totoo, sa loob ng discomfort na yan nangyayari ang tunay na growth at pag-unlad ng ating pagkatao. Kapag hinayaan nating emosyon ang mag-drive ng ating buhay, para tayong naglalakad sa dilim na walang direksyon dahil ang nararamdaman natin ay pabago-bago base sa ating paligid. Ang plano ay nagsisilbing ating mapa at kompas na magtuturo sa atin kung saan tayo dapat pumunta kahit na tinatamad tayo o nawawalan ng gana sa gitna ng ating paglalakbay. Isipin nyo na lang mga ka-daily, gaano karaming pagkakataon na ang nasayang dahil sinabi nating, bukas na lang o wala ako sa mood ngayon para gawin ang nakaplano. Ang mood ay isang traidor na kaibigan dahil darating lang siya kapag madali ang gagawin, pero iiwan ka niya kapag kailangan mo nang magsakripisyo. Ang pagkakaiba ng mga taong umaasenso sa mga taong stagnant lang ay ang kakayahan nilang gumalaw kahit wala silang maramdamang motibasyon. Ang logical choice ay ang sandata natin laban sa pabago-bagong ihip ng ating damdamin, dahil ang logic ay nakabase sa katotohanan at hindi sa temporaryong emosyon. Kapag ang pinaiiral mo ay ang kailangan ko mindset, mas nagiging malinaw ang iyong vision at hindi ka madaling magagambala ng mga distractions sa paligid mo. Hindi masamang maghangad ng mga bagay na gusto mo, pero dapat mong unahin ang pundasyon na kailangan mo para makuha ang mga gustong iyon sa tamang paraan at tamang panahon. Ang bawat tagumpay na nakikita natin sa ibang tao ay bunga ng libu-libong maliliit na desisyon
kung saan pinili nilang gawin ang tama kaysa sa kung ano lang ang masarap sa pakiramdam. Dapat nating maitimo sa ating isipan na ang ating mga pangarap ay hindi maghihintay sa ating mood o sa kung kailan tayo handa. Ang buhay ay patuloy na tumatakbo at kung lagi tayong aasa sa ating emosyon, maiiwanan tayo ng panahon at ng mga oportunidad na sana ay para sa atin. Ang pagset ng non-negotiable sa buhay ay isa sa pinakamabisang paraan para mahiwalay ang gusto sa kailangan dahil dito mo itatakda ang mga bagay na gagawin mo anuman ang mangyari. Halimbawa, kung kailangan mong mag-ipon ng 500 pesos bawat sweldo, dapat mong ituring ito na parang kuryente na kailangang bayaran at hindi isang option na gagawin mo lang kung may sobra. Kapag ginawa mong mandatory ang iyong mga kailangan, unti-unting mawawala ang kapangyarihan ng iyong emosyon na pigilan ka sa iyong pag-asenso. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa aspetong ito dahil sa ating culture of pakikisama o kaya ay yung pagiging masiyahin na minsan ay nagiging dahilan ng sobrang paggastos o pagwawalang bahala sa plano. Pero bilang mga ka-daily, kailangan nating maging iba at ipakita na kaya nating disiplinahin ang ating sarili para sa mas magandang kinabukasan. Sa huli, ang pagpili sa kailangan kaysa sa gusto ay isang form ng self-love o pagmamahal sa sarili dahil pinoprotektahan mo ang iyong future self sa posibleng hirap. Kapag sinunod mo ang iyong plano ngayon, pinasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap dahil hindi mo siya hinayaang malubog sa utang o mawalan ng direksyon. Ang emosyon ay parang bata na gusto ay laging bago at laging masaya, pero ikaw bilang commander ng iyong buhay ang dapat magsilbing gabay at magtakda ng hangganan. Huwag mong hayaan na ang iyong panandaliang emosyon ang sumira sa iyong pangmatagalang pangarap na binuo mo ng may pag-asa. Sanayin ang sarili na maging mas matalino sa pagdedesisyon at laging balikan ang iyong orihinal na plano tuwing nakakaramdam ka ng tukso na lumihis sa iyong landas. Tandaan niyo mga ka-daily, ang disiplina ay ang tulay sa pagitan ng iyong mga goals at ng iyong mga achievements. Ang tulay na ito ay kailangang matatag laban sa anumang bagyo ng emotion. Magsimula tayo sa maliit na bagay, piliin ang kailangan, at unti-unti nating makikita ang malaking pagbabago sa ating buhay at sa ating buong pagkatao. Aral number 2. Pagbuo ng sistemang mas malakas sa mood. Mga ka-daily, madalas nating akalain na ang sikreto ng mga matatagumpay na tao ay ang pagkakaroon ng matinding motivation o yung tinatawag nating gana sa paggawa. Pero ang totoo, ang motivation ay parang baterya ng cellphone na mabilis maubos lalo na kapag marami tayong iniisip o pagod tayo sa trabaho. Ang tunay na kailangan nating buuin ay isang sistema na mas malakas pa sa ating nararamdaman para kahit wala tayong gana, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-unlad. Ang sistema ay ang iyong routine o yung mga hakbang na ginagawa mo ng automatic na hindi mo na kailangang pag-isipan pa kung gagawin mo ba o hindi. Isipin mo na lang ang pagsisipilyo paggising sa umaga, hindi mo na tinatanong ang sarili mo kung may gana ka bang gawin ito dahil naging bahagi na ito ng iyong sistema. Ganito rin dapat ang pagtrato natin sa ating mga plano sa buhay. Kailangan nating gawing automatic ang mga mahahalagang gawain para hindi na tayo makaasa sa ating pabago-bagong emosyon. Kapag meron kang malinaw na sistema, para kang nakasakay sa isang escalator na kahit hindi ka humakbang ng mabilis, ay itinataas ka pa rin nito patungo sa iyong layunin. Ang isa sa pinakamabisang paraan para makabuo ng matibay na sistema ay ang pag-aayos ng iyong paligid o yung tinatawag nating environment design para hindi ka na mahirapang magsimula. Bilang mga ka-daily, alam natin na mahirap mag-focus kung ang paligid natin ay magulo o puno ng mga bagay na nakaka-distract sa atin tulad ng ingay ng television o ang cellphone na laging nasa tabi natin. Kung ang plano mo ay mag-ipon, mas mabuting i-automate mo na ang paglilipat ng pera sa iyong savings account tuwing sasapit ang payday
para hindi mo na makita ang pera at hindi ka na matuksong gastusin ito. Kung ang plano mo naman ay mag-aral ng bagong skill, ihanda mo na ang iyong mga gamit sa lamesa bago ka pa matulog para paggising mo ay wala ka ng dahilan para magatubili. Ang emotion natin ay madaling sumuko kapag nakakakita tayo ng friction o mga hadlang sa ating gagawin, kaya dapat nating gawing napakadali ng pagsisimula. Ang layunin dito ay tanggalin ang lahat ng pagpipilian para ang tanging matitira na lang ay ang pagsunod sa iyong plano nang walang reklamo ang iyong isipan. Dito rin papasok ang tinatawag nating 2-minute rule kung saan ang anumang plano na gusto nating simulan ay dapat nating gawin sa loob lang ng 2 minuto para hindi matakot ang ating utak. Marami sa atin ang nabibigatan sa ating mga pangarap dahil tinitingnan natin ang dulo ng bundok sa halip na ang unang hakbang na nasa harap natin. Kapag ang nasa isip mo ay kailangan mong tapusin ang isang mahirap na report, natural na tatamarin ka at hahanap ng rason para umiwas, pero kung sasabihin mo sa sarili mo na bubuksan mo lang ang laptop sa loob ng 2 minutes, mas madali itong tanggapin ng iyong emosyon. Ang pinakamahirap na parte ng anumang gawain ay ang pagsisimula, kaya kapag nalampasan mo na ang unang 2 minuto, madalas ay itutuloy-tuloy mo na ito hanggang sa matapos. Ang sistemang ito ay parang pagpapaandar ng makina ng sasakyan na sa simula lang mahirap, pero kapag tumatakbo na ay mas madali nang panatilihin ang momentum. Huwag nating pilitin ang ating sarili na maging perpekto agad. Sapat na ang magsimula ng maliit basta ito ay ginagawa natin ng may katapatan sa ating sarili. Bilang mga ka-daily na may abalang buhay, napakahalaga rin ng time blocking para mabigyan ng sapat na espasyo ang ating mga plano sa gitna ng ating mga obligasyon sa pamilya at trabaho. Ang time blocking ay ang paglalaan ng particular na oras sa bawat mahalagang gawain sa loob ng isang araw para hindi mo na kailangang mag-isip kung ano ang susunod mong gagawin. Kapag hindi natin itinakda ang oras para sa ating plano, madalas itong nasasapawan ng mga emergency na hindi naman talaga importante o ng mga aya ng mga kaibigan na wala sa ating schedule. Ang pagkakaroon ng Standard Operating Procedures o SOP sa ating sariling buhay ay nagbibigay sa atin ng disiplina na igalang ang sarili nating oras tulad ng paggalang natin sa oras ng ating boss sa trabaho. Kapag sinabi mong ang 7 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi ay oras para sa iyong side business, dapat ay ituring mo itong sagrado at hindi pwedeng galawin ng kung anong emosyon o katamaran. Ang disiplinang ito ang maghihiwalay sa iyo sa karamihan, dahil habang ang iba ay naghihintay ng tamang pakiramdam, ikaw ay busy na sa pagbuo ng iyong kinabukasan. Sa huli, mga ka-daily, ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaroon ng sistema ay ang kakayahan nitong magbigay sa atin ng progress na makikita natin ng malinaw. Ang pag-track ng iyong nagawa sa bawat araw gamit ang isang simpleng checklist o journal ay nagbibigay ng kakaibang saya na mas matagal ang epekto kaysa sa anumang panandaliang sarap. Kapag nakikita mo na sunod-sunod ang mga araw na nagawa mo ang iyong plano, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili na kaya mo palang kontrolin ang iyong buhay at hindi ka lang basta sunod-sunuran sa iyong mood. Ang kumpiyansang ito ang magsisilbing panibagong lakas para lalo pang pagbutihin ang iyong sistema sa mga susunod na araw hanggang sa maging natural na sa iyo ang pagiging disiplinado. Tandaan nyo na ang bawat malaking tagumpay ay binubuo ng maliliit na sistemang pinagtiyagaan at pinagtagumpayan araw-araw ng walang patid. Kaya simulan nating ayusin ang ating sistema ngayon, tanggalin ang mga distractions, at gawing mas malakas ang ating routine kaysa sa anumang katamaran o pag-aalinlangan na nararamdaman natin. Tayo ang arkitekto ng ating sariling buhay, at ang ating sistema ang magsisilbing matatag na pundasyon ng ating mga pangarap. Aral number 3, disiplina sa gitna ng pagkapagod. Mga ka-daily, isa sa pinakamahirap na kalaban natin sa pagtupad ng ating mga plano ay ang pakiramdam ng pagod.
o yung tinatawag nating burnout. Napakahalaga na matutunan nating kilalanin ang pagkakaiba ng tunay na pagkapagod ng katawan at isipan sa simpleng katamaran lang na dulot ng kawalan ng gana sa paggawa. Ang emosyon natin ay madalas mag-inarte at sasabihin sa atin na pagod na tayo kahit na ang totoo ay ayaw lang nating gawin ang isang mahirap na task na nasa ating schedule. Bilang mga disiplinadong ka-daily, kailangan nating magkaroon ng tinatawag na emotional filtering kung saan sinusuri natin kung ang nararamdaman natin ay kailangan ng pahinga o kailangan ng disiplina. Kung ang pagod mo ay dahil sa puyat o sobrang trabaho, ang tamang plano ay magpahinga ng sapat para makabawi ng lakas sa susunod na araw. Pero kung ang pagod mo ay nararamdaman mo lang tuwing oras na para gawin ang iyong side hustle o pag-aaral, malaki ang posibilidad na ito ay emotional na pag-iwas lang sa hirap. Ang pag-unlad ay nangyayari kapag natutunan nating ituloy ang laban kahit na ang nararamdaman natin ay gusto ng huminto at magpahinga ng wala sa oras. Dapat nating maintindihan na ang pahinga ay bahagi ng plano at hindi ito katumbas ng pagsuko o paghinto sa ating mga pangarap sa buhay. Ang pagkakaroon ng scheduled rest ay isang matalinong diskarte para hindi tayo ma-burnout at tuluyang mawalan ng gana sa ating mga ginagawa araw-araw. Kapag ang pahinga mo ay nakaplano, hindi ka makakaramdam ng guilt o konsensya dahil alam mong ito ay paraan para mas maging produktibo ka sa mga susunod na oras o araw. Ang problema sa marami sa atin ay humihinto tayo kapag pagod na tayo sa halip na huminto, kapag tapos na tayo sa ating itinakdang gawain para sa araw na iyon. Ang emotion ay laging naghahanap ng exit plan kapag nagsimula ng humirap ang sitwasyon. Kaya dapat tayong maging mas matalino sa ating desisyon. Isipin mo na lang ang isang marathon runner, hindi siya humihinto dahil lang masakit na ang kanyang mga binti, kundi humihinto lang siya kapag narating na niya ang finish line ng kanyang takbo. Ganito rin dapat ang ating mindset sa ating mga daily goals. Ang pagod ay pansamantala lamang, pero ang tagumpay ng pagtatapos sa plano ay mananatili sa ating pagkatao habang buhay. Ang power of consistency ay mas matimbang kaysa sa biglaang bugso ng lakas na hindi naman natin kayang panatilihin sa mahabang panahon ng ating paglalakbay. Bilang mga ka-daily, mas mabuti nang gumawa ka ng kahit 15 minutes lang sa iyong plano araw-araw kaysa sa magtrabaho ka ng 10 hours sa isang araw tapos ay isang buwan ka namang hihinto dahil sa sobrang pagod. Ang consistency ang bumubuo ng momentum at ang momentum ang nagpapadali sa bawat gawain na dati ay tila napakahirap nating simulan o gawin. Kapag pagod ka na, huwag mong baguhin ang iyong goal o pangarap kundi baguhin mo lang ang iyong bilis para hindi ka tuluyang tumigil sa pag-usad. Ang disiplina ay ang kakayahang gawin ang isang bagay ng paulit-ulit kahit na nawala na ang excitement o yung saya na naramdaman mo noong unang araw mo itong sinimulan. Maraming tao ang magaling lang sa umpisa pero kakaunti lang ang may disiplina na tapusin ang sinimulan nila lalo na kapag dumating na ang mga pagsubok at pagkapagod. Ang pagiging consistent sa gitna ng pagod ay ang tunay na sukatan ng iyong karakter at ng iyong kagustuhang magtagumpay sa kahit anong aspeto ng iyong buhay. Kailangan din nating matutunan ang resilience building o yung kakayahang bumangon agad kapag tayo ay nagkamali o hindi nakasunod sa ating plano dahil sa sobrang pagod. Huwag mong hayaan na ang isang araw na pagkakamali ay maging dahilan para itapon mo na ang lahat ng pinaghirapan mo sa nakalipas na mga linggo o buwan. Marami sa atin ang may mindset na all or nothing kung saan kapag hindi natin nagawa ang isang task ay pakiramdam natin ay bigo na tayo sa lahat kaya tuluyan na tayong hihinto. Bilang mga ka-daily, dapat nating tanggapin na tao lang tayo na napapagod at paminsan-minan ay nagkakamali sa ating mga desisyon o kilos. Ang mahalaga ay ang bilis ng iyong pagbangon
at ang iyong determinasyon na bumalik sa tamang landas sa lalong madaling panahon na kaya mo. Huwag mong tambayan ang iyong pagkakamali o ang iyong pagod dahil ang bawat sandaling ginugugol mo sa pagsisisi ay oras na nawawala sa iyong pag-unlad. Ang bawat gising sa umaga ay isang panibagong pagkakataon para itama ang mali kahapon at ipagpatuloy ang plano na iyong sinimulan ng may bagong lakas at pag-asa. Sa huli, tandaan niyo mga ka-daily na ang done is better than perfect mindset ay makakatulong sa inyo para hindi kayo ma-stress ng sobra sa inyong mga ginagawa. Huwag mong pilitin na maging perpekto ang lahat dahil ang perfectionism ay madalas magresulta sa procrastination o yung pagpapaliban ng gawain dahil sa takot na magkamali. Sapat na ang gawin ang iyong best sa abot ng iyong makakaya sa bawat araw, kahit na nararamdaman mong hindi ito ang pinakamagandang output na magagawa mo. Ang mahalaga ay hindi mo binitawan ang iyong plano at nanatili kang tapat sa iyong disiplina sa kabila ng lahat ng bigat na iyong nararamdaman sa katawan o isipan. Ang pagkapagod ay bahagi ng proseso ng paglago at ang bawat hirap na nararanasan mo ngayon ay nagpapatibay sa iyong kalooban para sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Tandaan niyo na ang mga pinakadakilang tagumpay sa mundo ay nakamit ng mga taong nagpatuloy sa paglalakad kahit na pagod na sila at tila wala ng pag-asa. Maging matatag tayo, mga ka-daily, at ipakita natin na ang ating disiplina ay mas matayog kaysa sa anumang pagkapagod na ating kakaharapin sa bawat araw ng ating buhay. Aral number 4. Paghawak sa tukso ng social pressure. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking hadlang sa pagsunod sa ating plano ay hindi ang ating sarili, kundi ang mga tao sa paligid natin na pilit tayong hinihila palayo sa ating mga goals. Bilang mga Pilipino, napakataas ng ating pagpapahalaga sa pakikisama at sa opinyon ng ating pamilya, kaibigan, o kapitbahay, kaya madalas tayong madala sa pressure na sumunod sa gusto nila. Kapag mayroon kang plano na mag-ipon o mag-aral sa gabi, biglang may mag-aaya ng inuman, gala, o kaya naman ay aasarin ka na masyadong seryoso sa buhay. Ang emotion natin ay madaling matukso na sumama dahil ayaw nating ma-out of place o kaya naman ay ayaw nating masabihang mayabang o nagbabago na. Pero kailangan nating mapagtanto na ang mga taong nag-aaya sa iyo ngayon ay hindi ang magbabayad ng iyong mga bills o tutulong sa iyo kapag ikaw ay nangailangan sa hinaharap. Ang paghawak sa social pressure ay nangangailangan ng matinding paninindigan sa iyong mga binuong plano, kahit na pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong landas. Hindi masamang tumanggi sa mga bagay na alam mong makakasira sa iyong schedule o sa iyong budget dahil ang tunay na kaibigan ay rerespeto sa iyong disiplina. Ang pag-set ng boundaries o hangganan ay isang mahalagang skill na dapat matutunan ng bawat isa sa atin para maprotektahan ang ating oras at enerhiya mula sa mga distractions. Marami sa atin ang hirap mag-say ng no dahil natatakot tayo na baka magtampo ang ating mga mahal sa buhay o kaya ay isipin nilang kinalimutan na natin sila. Pero mga ka-daily, ang pagsabi ng oo sa bawat aya ng iba ay automatikong pagsabi ng hindi sa iyong sariling pangarap at sa iyong sariling kinabukasan. Kailangan mong maging malinaw sa iyong mga prioridad at ipaliwanag ng maayos sa mga tao sa paligid mo kung bakit kailangan mong tumutok sa iyong plano sa ngayon. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging suplado, kundi tungkol sa pagkakaroon ng self-respect para sa iyong mga itinakdang layunin sa buhay. Kapag nasanay ang mga tao na mayroon kang sinusunod na sistema, sila na mismo ang mag-a-adjust sa iyo at hindi ka na nila pipilitin sa mga bagay na alam nilang hindi mo gagawin. Ang iyong oras ay ang pinakamahalagang puhunan mo kaya huwag mo itong hayaang manakaw ng mga taong walang malinaw na direksyon sa kanilang sariling buhay. Dapat din nating bantayan ang tinatawag na crab mentality
o yung ugali ng ilan na hihilahin ka pababa kapag nakikita nilang nagsisimula ka ng umangat o magbago para sa ikabubuti mo. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siya pang magsasabi na hindi mo kaya yan o kaya ay sasabihang hanggang dyan ka lang talaga sa buhay. Ang emosyon natin ay madaling masaktan sa mga ganitong salita at madalas ay nawawalan tayo ng gana na ituloy ang ating plano dahil sa kawalan ng suporta. Pero bilang mga ka-daily, kailangan nating gamitin ang mga negatibong salitang ito bilang gasolina para lalong patunayan sa ating sarili na kaya nating magtagumpay. Huwag kang magpaapekto sa mga taong hanggang salita lang dahil ang resulta ng iyong pagtatrabaho ang magsisilbing pinakamalakas na sagot sa lahat ng kanilang duda. Ang pagbuo ng isang shield laban sa social pressure ay nangangailangan ng malalim na pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at sa ganda ng iyong mga pangarap. Tandaan mo na ang mga taong bida sa dulo ay yung mga taong hindi sumuko kahit na maraming humahadlang sa kanilang bawat hakbang patungo sa tagumpay. Ang pagpili sa iyong circle o yung mga taong madalas mong nakakasalamuha ay may malaking epekto sa kung gaano mo kadaling masusunod ang iyong plano araw-araw. Sabi nga nila, ikaw ang average ng 5 people na palagi mong kasama, kaya kung ang mga kasama mo ay mahilig mag-aksaya ng oras, malaki ang chance na magiging ganon ka rin. Bilang mga ka-daily, humanap tayo ng mga kaibigan o mentors na may kaparehong mindset at re-respeto sa ating oras at sa ating mga pangarap sa buhay. Mas madaling sumunod sa plano kung ang mga tao sa paligid mo ay nag-e-encourage sa iyo na maging mas mabuting version ng iyong sarili kaysa sa mga laging nag-uudyok sa iyo na lumabag sa iyong disiplina. Kung wala kang mahanap na ganitong grupo sa personal, gamitin mo ang internet para makinig sa mga podcasts o manood ng mga videos na magbibigay sa iyo ng tamang mindset. Ang social pressure ay nawawala ang kapangyarihan kapag alam mong hindi ka nag-iisa at marami ring gaya mo na nagsisikap na makamit ang kanilang mga mitiin sa buhay. Palibutan mo ang iyong sarili ng inspiration at ng mga taong magpapaalala sa iyo kung bakit mo sinimulan ang iyong paglalakbay sa simula pa lamang. Sa huli, tandaan niyo mga ka-daily na hindi mo kailangang magpa-impress sa ibang tao sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na wala naman sa iyong plano o budget. Maraming Pilipino ang nalulubog sa utang o nawawalan ng oras sa pamilya dahil lang sa kagustuhang sumabay sa uso o para lang may maipost sa social media. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng likes o sa ganda ng iyong lifestyle sa paningin ng iba, kundi sa kapayapaan ng isip na nakukuha mo sa pagsunod sa iyong sariling disiplina. Ang emosyon na dulot ng inggit o ng takot na mapag-iwanan ay dapat nating kontrolin para hindi ito ang magdikta ng ating bawat desisyon sa buhay. Kapag tapat ka sa iyong plano, mas nagiging totoo ka sa iyong sarili at mas nagiging malalim ang iyong kaligayahan dahil alam mong hindi ka nagpapadala sa dikta ng mundo. Maging matapang tayo na harapin ang social pressure ng may ngiti at paninindigan dahil sa huli, ang buhay mo ang nakasalalay dito at hindi ang buhay ng ibang tao. Patuloy tayong lumaban para sa ating mga pangarap, mga ka-daily, at ipakita natin ang galing at disiplina ng bawat Pilipino sa gitna ng anumang hamon ng lipunan. Aral number 5. Ang sikolohiya ng diskarteng totoo. Mga ka-daily, madalas nating marinig ang salitang diskarte sa ating kultura, pero kailangan nating linawin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan nito pagdating sa tagumpay. Para sa marami, ang diskarte ay ang paghahanap ng shortcut o mabilisang paraan para makakuha ng resulta nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Pero ang totoong diskarte na magdadala sa iyo sa itaas ay ang kakayahan mong gamitin ang iyong isip para talunin ang iyong emosyon sa bawat pagkakataon. Kapag sinabi mong may diskarte ka, ibig sabihin ay alam mo kung paano pasunurin ang iyong katawan sa iyong plano kahit na ang nararamdaman mo ay takot, pagdududa o katamaran.
Ang emotion ay madalas maging hadlang dahil gusto nito ng seguridad at ayaw nitong sumubok ng mga bagay na bago o mahirap para sa atin. Ang tunay na madiskarteng Pinoy ay yung taong marunong mag-isip ng malinaw sa gitna ng pressure at hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin na madalas ay mali ang nagiging desisyon. Ang pag-unlad ay hindi nakukuha sa swerte kundi sa matalinong pagpapatakbo ng iyong sariling isipan araw-araw. Bilang mga ka-daily, kailangan nating sanayin ang ating sarili sa tinatawag na mental toughness training kung saan sadyang ginagawa natin ang mga bagay na ayaw nating gawin para lumakas ang ating willpower. Isipin mo na lang ang paggising ng maaga para mag-ehersisyo o ang pagbabasa ng libro sa halip na manood ng walang kwentang palabas sa telebisyon o cellphone. Ang bawat sandali na pinipili mong sundin ang iyong plano sa halip na ang iyong emosyon, para kang nagpapatigas ng iyong muscle sa utak na gagamitin mo sa mas malalaking hamon. Ang diskarte ay hindi lang tungkol sa pagiging mabilis, kundi tungkol sa pagiging matatag sa harap ng mga tukso na lumihis sa iyong itinakdang landas. Maraming tao ang madaling sumuko kapag hindi naging maganda ang pakiramdam nila sa isang gawain, pero ikaw bilang disiplinadong ka-daily, ay dapat magpatuloy dahil alam mong ang resulta ay nasa dulo ng sakripisyo. Ang pagiging matigas ang loob ay isang skill na natututunan at hindi ito basta-basta ibinibigay sa atin ng tadhana ng walang kahirap-hirap. Dito rin papasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emotional intelligence or EQ kung saan ginagamit mo ang iyong nararamdaman bilang enerhiya sa halip na hayaan itong maging commander ng iyong buhay. Halimbawa, kung nakakaramdam ka ng galit dahil sa hirap ng buhay, huwag mo itong gamitin para magreklamo o manisi ng ibang tao sa iyong kalagayan. Gamitin mo ang galit na iyon bilang gasolina para mas maging masipag sa iyong trabaho at mas maging tapat sa iyong plano para makaalis sa sitwasyong kinalalagyan mo. Ang emotion ay parang apoy. Kung hahayaan mo itong kumalat ng walang kontrol, susunugin nito ang iyong buhay at ang iyong mga pangarap. Pero kung ilalagay mo ito sa loob ng isang makina, ito ang magbibigay ng lakas para tumakbo ang iyong sasakyan patungo sa iyong destinasyon. Ang madiskarteng tao ay alam kung paano i-convert ang negative emotions tungo sa positive actions na makakatulong sa kanyang pag-unlad. Huwag kang maging alipin ng iyong nararamdaman, kundi maging master ka nito para magamit mo sa iyong ikabubuti. Napakahalaga rin na matutunan nating baguhin ang ating self-talk o yung mga bagay na sinasabi natin sa ating sarili tuwing tayo ay nahaharap sa mahihirap na sitwasyon. Bilang mga ka-daily, madalas ay tayo mismo ang sumisira sa ating sariling diskarte dahil sa mga negatibong salita na pinaniniwalaan natin sa loob ng ating isipan. Kapag sinabi mong mahirap ito o hindi ko kaya ito, automatikong maghahanap ang iyong emosyon ng paraan para huminto ka na sa paggawa ng iyong plano. Pero kung papalitan mo ang iyong dialogue ng mga salitang kailangan ko itong tapusin o matututunan ko rin ito, mas nagiging bukas ang iyong isip sa mga posibleng solusyon. Ang diskarte ay nagsisimula sa kung paano mo tinitingnan ang isang problema, kung ito ba ay isang pader na pipigil sa iyo o isang hagdan na magtataas sa iyong antas. Ang bawat salitang binibitawan mo sa iyong sarili ay may kapangyarihang bumuo o sumira sa iyong disiplina, kaya piliin mong maging sariling cheerleader kaysa maging sariling kritiko. Sa huli, tandaan niyo mga ka-daily na ang tunay na diskarte ay ang pagkakaroon ng integridad sa iyong sarili at sa iyong mga binuong plano sa buhay. Walang saysay ang lahat ng talino mo kung hindi mo naman kayang panindigan ang mga pangakong binitawan mo sa iyong sarili tuwing walang nakatingin sa iyo. Ang pagiging bida sa sariling buhay ay nangangailangan ng katapatan na gawin ang tama kahit na walang nanonood at kahit na napakahirap nitong simulan o tapusin. Ang diskarte ay hindi tungkol sa panlalamang sa kapwa kundi tungkol sa pagdaig sa iyong lumang sarili na laging sumusunod sa bugso ng damdamin
at katamaran. Kapag naging habit mo na ang pagsunod sa logic at plano, mapapansin mo na lang na unti-unti nang nagbabago ang iyong kapalaran at ang iyong buong pagkatao. Maging matalino tayo sa bawat desisyon, mga ka-daily, at ipakita natin na ang bawat Pilipino ay may taglay na diskarteng totoong nakabase sa disiplina at matinding determinasyon. Patuloy tayong magsumikap, magplano, at magtagumpay laban sa anumang emosyon na susubok sa ating katatagan. Aral number 6. Financial discipline, plano versus gastos. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking hamon nating mga Pilipino ay kung paano natin hahawakan ang ating kinita nang hindi nadadala ng ating nararamdaman o emosyon. Madalas nating marinig ang linyang deserve ko ito pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho. Kaya naman ang ending ay nauubos ang ating sahod sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Ang emotion ay laging naghahanap ng reward o regalo para sa pagod na naranasan natin. Pero ang totoo ay mas deserve mo ang financial freedom sa hinaharap kaysa sa panandaliang saya ng pagbili ng milk tea o bagong sapatos. Ang financial discipline ay ang kakayahang sundin ang iyong budget plan kahit na nakaka-stress ang paligid mo o kahit na marami kang gustong bilhin sa mall. Kapag ang emosyon ang humawak ng iyong wallet, asahan mo na lagi itong walang laman dahil ang kagustuhan ng tao ay walang katapusan at laging naghahanap ng bago. Ang tunay na plano sa pera ay dapat na mas matimbang kaysa sa bugso ng damdamin na dulot ng inggit sa nakikita natin sa social media. Bilang mga ka-daily, kailangan nating magkaroon ng malinaw na framework sa pagitan ng needs at wants para hindi tayo malito tuwing haharap tayo sa tukso ng paggastos. Bago mo ilabas ang iyong pera o i-click ang checkout button sa iyong paboritong online shopping app, huminga ka muna ng malalim at maghintay ng 24 hours. Ang emotion natin ay mabilis lumipas at madalas ay marirealize mo pagkalipas ng isang araw na hindi mo naman pala talaga kailangan ang bagay na iyon at gusto mo lang itong bilhin dahil pagod ka o bored ka lang. Ang paggawa ng listahan bago mamili ay isang simpleng diskarte para manatili ka sa iyong plano at hindi ka madala ng mga marketing tactics na sadyang idinisenyo para akitin ang iyong emotion. Ang disiplina sa pera ay hindi nangangahulugang maging kuripot ka sa iyong sarili, kundi ang pagiging matalino sa paggamit ng iyong resources para sa mas malaking layunin. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong kamay sa paglabas ng pera, doon mo sisimulang maramdaman ang tunay na kontrol sa iyong sariling buhay. Ang isa sa pinakamabisang paraan para matalo ang emosyonal na paggastos ay ang paggamit ng automated savings kung saan hindi mo na binibigyan ang sarili mo ng pagkakataong mag-isip kung mag-iipon ka ba o hindi. Bilang mga ka-daily, alam natin na kung itatabi lang natin ang tira sa ating sahod, malamang na wala na tayong maitatabi dahil laging may pagkakagastusan na darating. Ang diskarte dito ay ang pagbabayad muna sa iyong sarili o yung pay yourself first principle kung saan ililipat mo na agad ang portion ng iyong income sa isang separate account bago ka pa magbayad ng kahit anong bills. Sa ganitong paraan, tinatanggal mo ang emosyon sa equation dahil ang iyong plano ay naging automatic na at hindi na kailangan ng matinding willpower bawat buwan. Ang perang hindi mo nakikita ay perang hindi mo magagastos at sa paglipas ng panahon ay magugulat ka na lang sa laki ng iyong naipon dahil lang naging tapat ka sa iyong sistema. Ang disiplinang ito ay magbibigay sa iyo ng peace of mind dahil alam mong mayroon kang sandigan kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag din tayong mahulog sa tinatawag na lifestyle inflation kung saan habang tumataas ang ating kita ay tumataas din ang ating mga luho dahil sa pressure ng ating mga kakilala o katrabaho. Marami sa ating mga kababayan ang hirap makaahon sa hirap hindi dahil maliit ang kanilang sweldo, kundi dahil mas inuuna nilang ipakita na sila ay asensado na kahit wala pa namang sapat na ipon o investments.
Ang emotion na gustong maging bida sa paningin ng iba ay isang malaking bitag na sisira sa iyong financial plan at magbabaon sa iyo sa utang habang buhay. Bilang mga ka-daily, mas piliin nating maging silent millionaires o yung mga taong simple lang ang pamumuhay pero matatag ang financial foundation kaysa sa mga taong mukhang mayaman pero baon naman sa credit card debts. Ang tunay na asenso ay nasusukat sa net worth mo at hindi sa brand ng suot mo o sa model ng sasakyan mo na hinuhulugan mo pa ng ilang taon. Maging proud tayo sa ating disiplina sa pag-iipon dahil ito ang tunay na magpapalaya sa atin mula sa stress ng kakulangan sa pera. Sa huli, tandaan niyo mga ka-daily na ang pagkakaroon ng emergency fund ay ang pinakamagandang regalo na may bibigay mo sa iyong sariling emosyon para hindi ka laging balisa o takot. Ang stress na dulot ng kawalan ng pera ay madalas mag-trigger ng maling desisyon at mas lalong nagpapahirap sa atin na sundin ang ating mga plano sa buhay. Kapag alam mong mayroon kang nakatabing pera para sa 6 months ng iyong gastusin, mas nagiging kampante ka at mas malakas ang loob mong gumawa ng mga matitinding diskarte sa iyong career o business. Ang financial discipline ay isang long-term game na nangangailangan ng pasensya at matinding paninindigan laban sa mga panandaliang tukso ng mundo. Huwag kang sumuko kung sa simula ay nahihirapan ka dahil ang bawat pisong natitipid mo ay isang hakbang patungo sa buhay na lagi mong pinapangarap. Patuloy tayong matuto, magplano, at maging disiplinado sa ating pananalapi para sa ikabubuti ng ating sarili at ng ating pamilya, mga ka-daily. Aral number 7, habit stacking, ang sikreto sa long-term success. Mga ka-daily, napansin niyo ba na mas madaling sundin ang isang plano kung hindi natin ito itinuturing na isang mabigat na obligasyon kundi bilang isang natural na bahagi ng ating araw? Dito papasok ang konsepto ng habit stacking, kung saan ikakabit mo ang isang bagong gawain na gusto mong simulan sa isang dati mo nang ginagawa ng automatic para hindi na ito pagtalunan ng iyong emotion. Halimbawa, kung ang plano mo ay mag-isip ng mga bagong ideya para sa iyong business pero lagi mong nakakalimutan dahil sa pagod, subukan mong gawin ito habang nagtitimpla ka ng iyong paboritong kape sa umaga. Dahil sanay na ang iyong katawan sa pagkakape, ang utak mo ay hindi na magrereklamo kapag isiningit mo ang panibagong habit na ito sa iyong routine. Ang emotion natin ay madaling ma-overwhelm kapag nakakakita ng bagong schedule na puno ng mga mahihirap na task, kaya ang diskarte ay gawin itong kasing dulas ng iyong daily routine. Ang bawat habit na matagumpay mong naididikit sa iyong lumang gawi ay nagiging pundasyon ng iyong disiplina na mahirap nang mabuwag kahit anong emotion pa ang dumating. Bilang mga ka-daily, kailangan din nating matutunan ang pag-alis ng tinatawag na friction o yung mga maliliit na hadlang na nagpapahirap sa atin na simulan ang ating plano. Kung ang plano mo ay mag-ehersisyo paggising sa umaga, pero ang iyong sapatos at damit ay nakatago pa sa ilalim ng kama, malaki ang chance na tatamarin ka at pipiliin mo na lang na matulog uli. Ang emotion ay laging pipili sa path of least resistance o yung daan na walang hirap. Kaya ang diskarte mo ay ihanda na ang lahat bago ka pa man dambahin ng katamaran. Ilatag mo na ang iyong rubber shoes sa tabi ng iyong pinto para paggising mo ay yun agad ang makikita mo at wala ka nang kailangang hanapin pa. Sa kabilang banda, kung gusto mong itigil ang isang masamang habit tulad ng sobrang pagse-cellphone, dagdagan mo naman ang friction sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong phone sa ibang kwarto o pag-delete ng mga apps na kumakain ng iyong oras. Ang pagiging madiscarding ka daily ay ang kakayahang ayusin ang paligid para ang tamang desisyon ang maging pinakamadaling gawin sa lahat ng pagkakataon. Dapat din nating maintindihan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang identity shift o yung pagbabago ng tingin mo sa iyong sariling pagkatao. Huwag mo lang sabihin sa iyong sarili na sinusubukan mong sundin ang iyong plano, sa halip ay sabihin mo na ikaw ay isang taong disiplinado
at may paninindigan sa bawat salitang binibitawan mo. Kapag naniniwala ka na ikaw ay isang finisher o isang taong tinatapos ang sinimulan, mas mahihirapan ang iyong emosyon na kumbinsihin ka na huminto na lang muna sa paggawa. Ang ating nararamdaman ay madalas sumunod sa kung ano ang tingin natin sa ating sarili. Kaya kung ang identity mo ay isang taong tamad, magiging tamad ka talaga anuman ang ganda ng iyong plano. Pero bilang mga ka-daily, kailangan nating panindigan ang ating bagong pagkatao na hindi basta-basta natitibag ng mga panandaliang hirap o pagsubok sa buhay. Ang bawat maliit na habit na nagagawa mo ay nagsisilbing boto para sa taong gusto mong maging sa hinaharap. Kaya siguraduhin mong ang bawat boto mo ay para sa iyong ikauunlad. Napakahalaga rin ng pagkakaroon ng small win celebration para maengganyo ang ating emosyon na magpatuloy sa mahabang laban ng ating disiplina. Ang ating utak ay naghahanap ng reward. At kung ang plano mo ay masyadong mahaba at malayo pa ang resulta, madalas ay mawawalan ka ng gana sa gitna ng iyong paglalakbay. Bilang diskarte, bigyan mo ang iyong sarili ng maliit na pabuya tuwing matatapos mo ang iyong daily checklist nang walang palya sa loob ng isang linggo. Maaaring ito ay panonood ng isang episode ng iyong paboritong series o pagkain ng iyong paboritong merienda nang walang halong guilt dahil alam mong pinagtrabahuhan mo ito. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang magsisilbing gasolina para hindi ka maubusan ng lakas habang hinihintay mo ang malalaking resulta ng iyong mga pangarap. Tandaan niyo mga ka-daily, ang tagumpay ay hindi nangyayari sa isang gabi lang, kundi ito ay bunga ng libu-libong maliliit na habit na pinagdugtong-dugtong ng may tiyaga at pagtitiis. Sa huli, kailangan nating maging mapagmatyag sa pagtukoy ng mga trigger na nagiging sanhi ng ating paglihis sa ating orihinal na plano. Bilang mga ka-daily, dapat nating alamin kung anong oras tayo madalas tinatamad o anong mga sitwasyon ang nagpapahina sa ating disiplina para mapaghandaan natin ito. Kung alam mo na ang pag-scroll sa Facebook ay nagiging dahilan ng iyong pagka-delay sa trabaho, gumawa ka ng plano kung paano ito iiwasan bago ka pa man simulan ng iyong emosyon na hatakin sa distraction. Ang habit stacking ay hindi lang tungkol sa paggawa ng bago, kundi tungkol din sa paglilinis ng ating buhay mula sa mga nakasanayang gawain na wala namang naitutulong sa ating pag-asenso. Ang pagbuo ng matibay na habits ay nangangailangan ng oras at paulit-ulit na pagsasanay hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong dugo at laman. Patuloy tayong magsumikap na ayusin ang ating bawat kilos, mga ka-daily, dahil ang ating kinabukasan ay nakadepende sa kung ano ang ginagawa natin sa loob ng 24 hours natin araw-araw. Aral number 8. Pagharap sa takot at kawalan ng siguraduhan. Mga ka-daily, isa sa pinakamalakas na emosyon na pumipigil sa atin na sundin ang ating plano ay ang takot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao o ang takot na baka sa huli ay mabigulang tayo. Marami sa ating mga Pilipino ang may magaganda sanang plano para sa negosyo o career, pero hindi natin masimulan dahil iniisip natin na baka mapahiya tayo o kaya naman ay masayang lang ang ating pagod at pera. Ang emotion na ito ay parang isang kadena na nagnanakaw ng ating mga oportunidad bago pa man natin ito masubukan ng totoo. Kailangan nating matutunan na ang takot ay bahagi ng anumang bagong simula at hindi ito dapat maging dahilan para ihinto ang iyong plano na binuo mo ng may pag-asa. Ang disiplina ay ang paggawa ng dapat gawin kahit na nanginginig ang iyong tuhod sa kaba o kahit na hindi ka sigurado sa magiging resulta ng iyong bawat hakbang. Kapag hinayaan mong ang takot ang mag-drive ng iyong buhay, mananatili ka lang sa iyong comfort zone kung saan ligtas ka nga pero wala namang pag-unlad na mangyayari sa iyong kinabukasan. Bilang mga ka-daily, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa failure at tingnan ito bilang data o impormasyon na magtuturo sa
sa atin kung paano mas gagaling sa susunod na pagkakataon. Ang emotion natin ay madaling masaktan kapag nagkakamali tayo. Kaya naman madalas ay ayaw na nating ituloy ang ating plano dahil sa bigat ng hiya o panghihinayang. Pero ang totoo, ang bawat pagkakamali ay isang mahalagang leksyon na hindi mo matututunan sa loob ng anumang paaralan o sa pakikinig lang sa kwento ng ibang tao. Ang diskarte dito ay ang pagkakaroon ng growth mindset kung saan tinatanggap mo na ang pagkadapa ay bahagi ng proseso ng paglalakad patungo sa iyong tagumpay. Huwag mong ituring na katapusan ng mundo ang isang maling desisyon dahil ang tunay na talunan ay yung taong huminto na sa pagsisikap dahil lang natakot siyang magkamali uli. Ang disiplinadong tao ay marunong mag-analyze ng kanyang pagkakamali, gumawa ng adjustment sa plano at bumalik sa laban ng mas matalino at mas matatag kaysa dati. Dito rin papasok ang tinatawag nating imposter syndrome kung saan nararamdaman mo na hindi ka sapat o baka nagkukunwari ka lang na magaling kahit na sinusunod mo naman ang iyong mga kailangan gawin. Marami sa atin ang nakakaranas nito lalo na kapag nagsisimula na tayong umangat sa ating buhay at nakakaramdam tayo ng pressure na panindigan ang ating bagong level. Ang emotion na ito ay bumubulong sa atin na bumalik na lang sa dati nating gawi dahil doon tayo sanay at doon tayo hindi mapapansin ng ibang tao. Bilang mga ka-daily, kailangan nating labanan ang boses na ito sa pamamagitan ng pag-focus sa ating mga daily actions at hindi sa ating mga nararamdaman sa loob ng ating dibdib. Ang iyong plano ang magsisilbing anchor mo para hindi ka tangayin ng alon ng pag-aalinlangan sa iyong sariling kakayahan araw-araw. Tandaan mo na lahat ng mga taong hinahangaan natin ngayon ay nagsimula rin sa pagiging hindi sigurado at dumaan din sa matinding kaba bago nila narating ang kanilang kinalalagyan. Ang isa pang mabisang diskarte ay ang paggawa ng worst-case scenario analysis, kung saan tinitingnan mo ang pinakamahalagang bagay na pwedeng mangyari kung sakaling hindi magtagumpay ang iyong plano. Kadalasan kapag inisip mo ng mabuti, marirealize mo na ang kinatatakutan mo ay hindi naman pala ganun nakamamatay o nakakasira ng buhay at kaya mo naman itong gawan ng paraan. Ang emosyon natin ay madalas magpalaki ng problema sa loob ng ating isipan, kaya kailangan nating gumamit ng logic para paliitin ito at makita ang katotohanan sa likod ng ating mga pangamba. Kapag alam mo na ang pinakamalalang pwedeng mangyari, mas nagiging kampante ka na kumilos dahil handa ka nang harapin ang anumang resulta ng iyong bawat desisyon. Ang pagiging handa ay ang pinakamabisang gamot sa takot, kaya siguraduhin mong ang bawat plano mo ay may kasamang backup plan para hindi ka mawala ng direksyon. Ang disiplina ay ang kakayahang harapin ang kawalan ng siguraduhan ng may kalmado at malinaw na pag-iisip para sa iyong ikabubuti. Sa huli, tandaan niyo mga ka-daily na ang clarity through action ay mas mahalaga kaysa sa paghihintay na maging perpekto ang lahat bago ka magsimula sa iyong layunin. Ang takot ay nawawala kapag nagsimula ka ng gumalaw dahil ang iyong isip ay mas nagiging busy sa paggawa ng paraan kaysa sa pag-iisip ng mga negatibong pwedeng mangyari sa iyo. Ang disiplina sa pagsunod sa iyong plano ang magbibigay sa iyo ng sagot sa mga tanong na hindi mo masasagot sa pamamagitan lang ng pag-iisip o pagbabasa ng mga libro. Maging matapang tayo na harapin ang bawat araw ng may determination kahit na may kasamang kaba sa ating bawat hakbang patungo sa ating mga pangarap. Ang bawat Pilipino ay may taglay na lakas ng loob na lumaban sa hirap ng buhay. Kaya huwag mong hayaan na ang iyong emosyon ang maging hadlang sa iyong pag-asenso. Patuloy tayong maniwala sa ating sarili, mga ka-daily, at ipakita natin na ang ating plano ay mas matibay kaysa sa anumang takot o pagdududa na kakaharapin natin sa mundong ito. Aral number 9. Stewardship at responsibilidad sa sarili. Mga ka-daily, isa sa pinakamahalagang mindset na dapat nating itanim sa ating isipan ay ang konsepto ng extreme ownership o ang pagtanggap na ikaw at ikaw lang ang responsable sa takbo ng iyong buhay.
Madalas tayong mga Pilipino ay nahuhulog sa emosyon ng paninisi sa gobyerno, sa ating mga magulang, sa swerte, o sa ating kinalakihang hirap kapag hindi nasusunod ang ating mga plano. Ang emosyon ng pagiging biktima ay masarap sa pakiramdam dahil tinatanggal nito ang bigat ng sisi sa ating sarili. Pero ito rin ang mismong kadena na pipigil sa iyong pag-asenso. Kailangan mong marirealize na kahit hindi mo kasalanan ang iyong simula, responsibilidad mo ang iyong magiging hantungan sa huli. Ang disiplina ay nagsisimula sa pagtanggap na ang iyong plano ay hindi utang sa iyo ng mundo, kundi isang obligasyon mo sa iyong sarili na kailangang tuparin anuman ang sitwasyon sa labas. Kapag kinuha mo ang buong kontrol sa iyong mga desisyon, doon mo lang tunay na mararamdaman ang kapangyarihang baguhin ang iyong tadhana sa pamamagitan ng iyong sariling pawis at talino. Bilang mga ka-daily, kailangan nating tingnan ang ating oras bilang isang puhunan na ipinagkatiwala sa atin at dapat nating gamitin ng may katalinuhan o stewardship. Ang bawat hour na lumilipas ay hindi na natin mababawi, kaya kung hinahayaan nating kainin ito ng ating emosyon tulad ng sobrang pagtulog o pag-aaksaya sa mga bagay na walang kwenta, ninanakawan natin ang ating future self. Ang disiplina sa oras ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa iyong sariling pangarap dahil ipinapakita nito na seryoso ka sa iyong itinakdang direksyon. Ang emotion ay laging nagsasabi na marami pa namang oras o pwedeng gawin mamaya, pero ang katotohanan ay ang bawat minute na sinasayang mo ay isang pagkakataong nawawala para sa iyong pag-unlad. Isipin mo na ang iyong oras ay parang pera sa bangko na nababawasan bawat segundo, kaya dapat mong siguraduhin na ang bawat galaw mo ay may katumbas na resulta sa iyong plano. Ang pagiging mabuting steward ng iyong oras ay ang pundasyon ng isang matagumpay at makabuluhang buhay para sa bawat Pilipinong nagnanais ng tunay na pagbabago. Dapat din nating pahalagahan ang ating character over reputation dahil ang disiplina ay ginagawa mo para sa iyong integridad at hindi para lang magustuhan ng ibang tao. Marami sa atin ang masyadong nakatutok sa kung ano ang tingin ng iba sa atin, kaya kapag wala nang nakatingin ay mabilis na tayong bumibigay sa ating mga tukso at emotion. Bilang mga ka-daily, ang tunay na sukatan ng iyong pagkatao ay ang ginagawa mo sa madidilim na bahagi ng iyong buhay kung saan walang palakpakan at walang likes na nakukuha. Ang pagsunod sa iyong plano ng tapat ay pagpapakita ng respeto sa iyong sariling salita. At kapag natutunan mong pagkatiwalaan ang iyong sarili, magkakaroon ka ng self-confidence na hindi kayang tibagin ng kahit anong panlabas na kritisismo. Huwag kang mabuhay para sa image na gusto ng mundo, kundi mabuhay ka para sa prinsipyo na binuo mo sa loob ng iyong puso. Ang responsibilidad sa sarili ay nangangahulugang handa kang harapin ang konsekwensya ng iyong mga maling kilos at handa ka ring magdiwang sa bunga ng iyong sariling pagsisikap ng may pagpapakumbaba. Napakahalaga rin na maintindihan natin ang value of sacrifices o ang halaga ng pagsasakripisyo ng masarap na pakiramdam ngayon para sa mas magandang buhay bukas. Ang emosyon natin ay ayaw ng hirap at ayaw ng sakripisyo, pero walang anumang dakilang bagay ang nakakamit ng walang katumbas na pagtitiis at pagtitiyaga sa bawat hakbang. Bilang mga ka-daily, kailangan nating tanggapin na ang pagsunod sa plano ay nangangahulugang may mga bagay tayong dapat bitawan o talikuran para makamit ang ating mga mithiin. Maaaring ito ay ang pagbawas sa oras ng pakikipagkwentuhan na walang saysay o ang pag-iwas sa mga luho na hindi pa naman natin kayang bayaran ng buo. Ang sakripisyo ay hindi parusa, kundi ito ay isang down payment para sa iyong kalayaan sa hinaharap na hindi matitumbasan ng anumang panandaliang saya sa kasalukuyan. Maging matapang tayo na piliin ang mahirap na daan ngayon dahil alam nating ito ang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay na ating pinapangarap para sa ating pamilya at sa ating sarili. Sa huli, ang pagkakaroon ng legacy mindset ay makakatulong sa iyo
para lalong maging responsable sa iyong bawat kilos at desisyon sa buhay. Isipin mo mga ka-daily, ano ang ituturo mo sa iyong mga anak o sa susunod na henerasyon kung ikaw mismo ay hindi kayang disiplinahin ang iyong sariling emosyon at plano? Ang iyong buhay ang magsisilbing halimbawa para sa iba, kaya siguraduhin mong ang kwentong isinusulat mo sa bawat araw ay isang kwento ng tagumpay laban sa katamaran at kawalan ng direksyon. Ang pagiging responsable sa sarili ay ang pinakamagandang pamanang maiiwan mo dahil ipinapakita nito na ang isang Pilipino ay kayang tumayo sa sariling mga paa at kayang hubugin ang sariling kapalaran. Huwag kang matakot na maging seryoso sa iyong buhay. Dahil ang iyong pangarap ay seryoso ring naghihintay na ito ay iyong maabot sa tamang panahon. Patuloy tayong magsumikap na maging mabuting halimbawa ng disiplina at responsibilidad, mga ka-daily. Dahil dito magsisimula ang tunay na pag-asenso ng ating bansa at ng ating sariling mga buhay. Number 10. Ang bida mindset, pagtapos sa nasimulan. Mga ka-daily, narito na tayo sa huling aral pero ito ang pinakamahalaga sa lahat dahil ito ang magdidikta kung magiging kwento lang ba ang iyong plano o magiging isang katotohanan. Sa ating kultura, sikat na sikat ang tinatawag nating ningas kugon o yung ugali na sa simula lang tayo magaling at mabilis mawala ang apoy kapag hindi na bago ang ating ginagawa. Ang emosyon natin ay laging excited sa umpisa dahil mahilig tayo sa novelty or yung pakiramdam ng bagong simula. Pero kapag dumating na ang routine at ang hirap, doon na tayo unti-unting bumibigay. Ang bida mindset ay ang paninindigan na hindi ka lang basta nagsimula, kundi ikaw ay isang finisher na tatapusin ang laban anuman ang mangyari sa gitna ng iyong paglalakbay. Ang disiplina sa pagtatapos ay ang naghihiwalay sa mga taong hanggang pangarap lang sa mga taong talagang nakakahawak na ng kanilang tagumpay. Huwag mong hayaan na ang iyong galing sa simula ay mauwi lang sa wala dahil lang hindi mo natutunang kontrolin ang iyong pagkabagot o ang iyong kawalan ng gana sa huling bahagi ng iyong plano. Bilang mga ka-daily, kailangan nating magkaroon ng anti-ningas kugon strategy, kung saan binabantayan natin ang ating sarili tuwing nararamdaman nating lumalamig na ang ating determinasyon. Kapag wala na ang excitement ng simula, doon mo kailangang mas lalong higpitan ang iyong pagsunod sa iyong schedule at sa iyong mga daily habits na binuo mo. Ang emotion ay madalas maghanap ng bagong distraction o bagong project para takasan ang hirap ng kasalukuyang ginagawa. Pero ang diskarte ay ang manatiling tapat sa iisang direksyon hanggang sa makuha ang resulta. Ang pagiging bida sa sariling buhay ay nangangahulugang handa kang dumaan sa boring na parte ng proseso dahil alam mong doon nabubuo ang tunay na galing at expertise. Isipin mo na lang ang paggawa ng bahay. Hindi ito matitirhan kung hanggang pundasyon lang ang iyong natapos dahil tinamad ka na sa paglalagay ng mga dingding at bubong. Ang bawat hakbang patungo sa dulo ay kasing halaga ng unang hakbang na ginawa mo ng may matinding saya at pag-asa sa iyong puso. Napakahalaga rin ng regular na review at reflect session para makita mo kung gaano nakalayo ang narating mo at kung ano pa ang kailangang ayusin sa iyong pagtakbo. Bilang mga ka-daily, madalas tayong makaramdam ng pagod dahil nakatingin lang tayo sa layo ng ating pupuntahan at nakakalimutan nating lumingon sa mga bundok na naakyat na natin. Ang disiplina sa pag-evaluate ng iyong progress ay nagbibigay sa iyo ng perspective na ang iyong hirap ay may patutunguhan at hindi ka lang basta nag-aaksaya ng panahon sa wala. Ang emotion natin ay madaling ma-motivate uli kapag nakikita nating meron tayong maliliit na panalo na naipon sa nakalipas na mga araw o linggo ng ating pagsusumikap. Ang bida mindset ay hindi pagiging sarado ang isip, kundi pagiging adaptable o handang mag-adjust ng paraan pero hindi binabago ang iyong ultimate goal sa buhay. Kapag marunong kang tumingin sa iyong sariling data,
Mas madali mong matatalo ang mga maling akala ng iyong nararamdaman na wala ka namang nararating sa iyong ginagawa. Dapat din nating maunawaan ang tinatawag na finisher's reward o yung psikolohikal na epekto ng pagtatapos ng isang mahirap na gawain na nagbibigay sa atin ng matinding self-respect. Ang bawat planong natatapos mo ay nagpapatibay sa iyong paniniwala na ikaw ay isang taong may kontrol sa iyong tadhana at hindi ka lang basta biktima ng iyong mga emotion. Ang sarap sa pakiramdam na sabihing ginawa ko ito at natapos ko ito sa kabila ng lahat ng tukso na huminto na lang muna at mag-relax nang wala sa oras. Bilang mga ka-daily, ang reward na ito ay hindi nabibili ng pera, kundi nakukuha lang sa pamamagitan ng matinding disiplina at katapatan sa iyong sariling salita at prinsipyo. Kapag naging habit mo na ang pagtatapos, magiging mas madali na sa iyo na kumuha ng mas malalaking hamon dahil alam mo na ang formula kung paano magtagumpay sa gitna ng anumang hirap. Maging bida tayo na hindi lang magaling sa kwento kundi magaling din sa gawa hanggang sa huling sandali ng ating laban para sa ating mga pangarap. Sa huli, mga ka-daily, gusto ko kayong hamunin na simulan ang inyong plano ngayon din at huwag nang maghintay ng tamang pakiramdam o tamang panahon na baka hindi naman dumating. Ang buhay ay maikli at ang ating mga pangarap ay hindi dapat manatiling pangarap na lang dahil lang hindi natin kayang talunin ang ating sariling emosyon sa bawat araw. Ang disiplina ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Dahil pinipili mo ang iyong kinabukasan, kaysa sa iyong panandali ang sarap na lilipas din naman agad. Magsilbi sana itong aral sa ating lahat na ang bawat Pilipino ay may kakayahang maging disiplinado, madiskarte, at matagumpay kung matututo tayong sumunod sa ating plano at hindi sa ating nararamdaman. Tandaan nyo na sa bawat araw na pinipili nyo ang inyong plano, unti-unti nyong binabago ang inyong mundo at ang mundo ng mga taong nagmamahal sa inyo. Patuloy tayong lumaban, magsumikap, at higit sa lahat, tapusin natin ang ating nasimulan ng may dangal at pagmamalaki sa ating sarili, mga ka-daily. Mga ka-daily, sa pagtatapos ng ating diskusyon, laging tandaan na ang disiplina ay hindi isang parusa, kundi ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa iyong sariling kinabukasan. Ang ating mga emosyon ay parang panahon, pabago-bago. Hindi madalas maaasahan at minsan ay mapanlin lang. Ngunit ang iyong plano ay ang matatag na pundasyon na magtatawid sa iyo sa kahit anong unos ng buhay. Huwag mong hayaan na ang panandali ang katamaran o takot ang dumiperensya sa mga pangarap na binuo mo ng may pagsisikap. Ang tunay na bida sa sariling buhay ay ang taong marunong sumunod sa logic at sistema kahit na ang nararamdaman niya ay gusto ng sumuko. Gamitin ang bawat aral na tinalakay natin bilang sandata sa iyong araw-araw na pakikipagsapalaran. Magtiwala ka sa proseso, manatiling tapat sa iyong binitawang salita sa sarili, at higit sa lahat, tapusin mo ang iyong nasimulan. Kaya mo yan, ka-daily, dahil ang bawat Pilipino ay may taglay na galing at talino na kayang talunin ang anumang bugso ng damdamin. Paki-like ang video ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.